Hukom, nakarating na ba kayo sa sabungan? Ako kasi, ginawa ko na yung tambayan. Naging libangan ko na ang pagsasabong. Kung hindi ako umiinom kasama ng barkada, ay doon mo ako makikita. Pumupusta at sumisigaw para sa manok. Masaya naman ang naging buhay ko. May anak ako, isang babae. Katulong siya ng nanay ko sa paglalako ng chicharon doon sa sabungan na pinaglalaruan ko. Aaminin ko, Hukom, hindi ako naging mabait sa kanya. Sa halos 10 taon na kasama ko siya ay hindi ko siya naalagaan. Naggalit kasi ako nang namatay ang asawa ko sa panganganak sa kanya. Pero nung nanganib siya dahil sa nasaksihan niyang krimen, doon ko napatunayan na hindi pala ako galit sa kanya. Mahal ko pala talaga ang anak ko. At ginawa ko ang lahat para mailigtas siya. Hukom, Your Honors, ako nga po pala si Nash. Hindi ko totoong pangalan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ko at kung paanong nanganib ang aming mga buhay. Ay, buisit naman napakainit. Ria! Nasaan ka na bang bata ka? Buksan mo ang ventilador at naiinitan ako. Hoy, Ria! Ria! Teka, ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan? Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Mamaya, narito na naman si Kapitan dahil may nagrereklamo na namang kapitbahay dahil dyan sa lakas ng bunganga mo. Abay, kasalanan ko ba yun, Nay? Nasaan na ba si Ria, ha? Kayo na nga lang magbukas ng ventilador at naiinitan na ako. Kung binuksan nyo na lang sana, sana tahimik ang buhay natin. Aba, hoy, nanay mo ako at hindi katulong, ha? Tumayo ka nga dyan at ikaw ang magbuhay ng ventilador kung gusto mo. Nay naman, nasaan na ba si Ria, ha? Ria! Hoy, Ria! Matatamaan ka talagang lintik ka pag nakita kita. Makikita mo talaga. Nasa kusina ang anak mo. Katulong ko sa pagluluto ng chicharon. Nay, tawagan nyo nga muna yung batang yon. Aling Flor! Aling Flor! Ay, naku. Rona, ikaw pala yan. May kailangan ka ba, iha? Pwede ho bang pagsabihan niyo ang anak niyo? Nakakabulabog na ho eh. May sakit ho ang anak ko at mababaw ang tulog. Naaabala dahil sa ingay ng anak niyo na yan. Ay naku, pasensya na, Rona. Sige, pagsasabihan ko si Nash. Nay! Sino ba yan? Laking abala! Nash, ano ka ba naman? Manahimik ka na nga at nakakahiya na sa mga kapitbahay eh. But, sino ba yan at ang lakas mangialam, ha? Sumugod pa talaga eh. Ay pwede ba? Kung gusto mong mag-ingay, ay wag yung may naaapektuhan kang ibang tao. Ba, sino ka ba para pagsabihan ako, ha? Ikaw bang may-ari ng buong baryo? Hoy! Nakakabastos ka rin no? Napakaingay at ang ligalig mo. Ano bang pakialam mo, ha? Bahay namin to. Magalit ka kung sa bahay ninyo ako nag-iingay. Ay, ano ka ba naman, Nash? Rona, pasensya na ha. Wala lang talaga sa hulog ang anak ko ngayon. Alam mo na, lasing eh. Aba, hoy Nash! Pare-parehas tayo nakatira sa baryong ito. Kung maglalasing ka ba, huwag ka naman sanang may merwisyo. Ano bang pakialam mo kung ako'y nag-iingay, ha? Kung makapagreklamo ka, akala mo hindi nag-iingay si paring Julius paglasing, ha? Ha? Ano? Naku, ano ka ba? Huwag mo idamay ang asawa ko rito, ha? Bakit hindi? Parehas lang naman kami maingay ng asawa mo, ha? Palibasa, under takosa. Nash, tama na. Mahiya ka na. Nakakaagaw na tayo ng atensyon. Palagi na lang eh. Nay, wala naman humbago. Laging nasa atin ang atensyon ng mga tao rito dahil mga tsismoso sila. Lola, yung chicharon po, pumuputok-putok na. Ay, naku, oo nga pala, sandali apo. Halika na nga, Nash. Pumasok na tayo sa bahay at magpahinga ka na para mahulasan ka kahit papano. Hindi ho, Nay. Mamaya na ho ako. Nash, nakainom ka na. Ano ka ba? Tama na yan. Nay naman, Di naman ho ako lasing. Ay, hindi ka pala ng lagay na yan? Kung ikay mag-iinom, ay sa tiyan mo ilalagay ang alak ha, hindi sa utak. Hindi naman ikaw ang kausap ko, ha?
Kaya pwede ba wag kang pabibo dyan? Hindi ako ang kausap mo, oo. Pero kasama ako sa pineperwisyo ng bunganga mo na yan. Masyado kang pakialamera. Umuwi ka na nga lamang sa inyo at buhay niyo ang pakialaman mo. Ayos sana kung hindi ka perwisyo, ano? Ay, Rhea, Apo, hilahin mo na nga ang tatay mo papasok. Baka magkagulo pa dito eh. Lola, yung chicharon po natin, baka po masunog eh. Ay, teka muna, sandali. Ako na bahala dyan. Halika muna dito. Hilahin mo na muna tong tatay mo. Opo, Lola! Tay, halika na po. Pasok na po tayo. Ba't saan ka ba galing lintik na bata ka ha? Kanina ka pa hinahanap pa. Tumutulong po ako sa pagluluto ng chicharon, Tay. Punyeta! Halina po kayo, Tay. Ate Rona, pasensya na po ah. Pasabi na lang po kay Jasmine. Pagaling po siya. Buti pa tong anak mo, mabait. Buti na lang hindi nagmana sa'yo. At anong pinalalabas mo ha? Nagago ako? Babay, wala akong sinabing ganyan. Sa'yo na nanggaling yan, ha? Ate Rona, papasok ko na po si tatay. Pasensya na po ulit, ha? Sige, basta sana, wag na mag-ingay yan, ha? Nakakabulahaw kasi eh. Opo, ako na po ang bahala. Tay, halika na. Susumbong kita kay Lola kapag hindi ka pa sumunod. Sige ka. Oo na. Basag trip. Buksan mo na nga ang ventilador at naiinitan ako. Opo. Yan, nahahanginan na po ba kayo? Oo, maayos na yan. Umalis ka na nga sa harapan ko bago pa ako mabisit sa'yo. Pupunta po muna ako kay Lola, ha? Baka po may kailangan siyang tulong eh. Oo, sige na. Ikaw ay umalis-alis na dyan ha at huwag mo akong abalahin. Naalibadbaran ako sa'yo eh. Sige po, Tay. Tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan ka, ha? Ay, oo na. Huwag ka na nga maingay at matutulog ako. Bunga nga mo talak ng talak eh. Okay po. Ay, buwisit. Nay! Oo, akala ko ba'y matutulog ka na? Napapano ka na naman at sigaw ka na naman dyan. Ay, may laban nga pala ang derby ng manok ni paring John. Alis muna ako ha, Nay. Tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi ka na makatayo ng tuwid tapos gusto mo pang umalis ng bahay. Kung di ka ba naman talaga matakaw sa sugal eh. Hindi naman inuman ang pupuntahan ko at magsasabong ako. Doon ka naman ang punta nyo, di ba? Oo, doon kami pupunta para magbenta ng chicharon. Hindi para magsugal. Sasama lang naman ho ako sa inyo. Aba naman, Nash. Ikaw ay makinig naman sa akin. Abay, lasing ka na eh. Ano ka ba naman? Ay, matanda na ho ako. Kaya ko noong sarili ko ha. Kung tutusin di na nga ako dapat nagpapaalam sa inyo eh. Hindi na ho ako bata, di ba? Aba, ikaw talaga. Bastos ka pa rin. Nanay mo pa rin ako. Lola, tama na po yan. Hayaan na lang po siguro natin si tatay. Ay, hindi. Nakakabastos itong bata kita. Halika na po. Ayusin na lang po natin ang mga paninda nating chicharon. Paniguradong ubos na naman yun dahil bagong luto po. Ay nako, mabuti pa nga. Mabuti pa itong apo ko. Ay, kesa ubusin ang laway ko sa tatay mong hindi naman marunong makinig. Tapusin natin ang ginagawa sa kusina, apo, ha? Opo, halika na po, Lola. Naku, Dash, buti pa tong anak mo may silbi. Hindi katulad mo na panayang inom. Pwede ba, Nay? Napakaingay nyo. Ako'y naririndi na ha. Doon kayo makipagkwentuhan sa kusina kung gusto ninyo. Sige po, Tay. Lola, halika na po. Ay naku, apo. Yung takot mo talaga sa tatay mo ay hindi na nawala, ano? Lola, mahal ko lang po si tatay. Ay talaga? Parang hindi naman. Ako pa ba talaga lolokohin mo, apo? Ako ang nagpalaki sa'yo. Lola, ayoko lang pong makagulo pa. Hoy, naririnig ko kayo ha. Kung pinag-uusapan nyo ako, sana hindi ko nadidinig. Hukom, hindi ko na narinig yung mga isinagot pa ni nanay o ang anak kong si Rhea dahil may kalayuan din ang kusina mula sa sala kung saan ako naroon. Lumang bahay ang tinitirhan namin, pamana ng namayapa kong lolo kay tatay, pero ngayon ay magkasama na sila sa langit. Kaya kaming tatlo na lamang ang naiwan. Ako,
si nanay at ang anak kong si Ria na 10 taong gulang nung panahon na yon. Bigla kong naalala ang pinagtatalunan namin ni nanay, kaya dali-dali akong pumunta sa kwarto para kumuha ng damit na maisusuot. Naisip ko na baka nagsisimula na ang labanan ng mga manok sa sabungan sa mga oras na yon. Dahil doon, mas binilisan ko pa ang aking pagkilos. Paglabas ko ng silid ay saktong palabas na din si nanay mula sa kusina. Bitbit niya ang basket na may dalang chicharon na ibebenta nila sa sabungan. Agad na napataas ang kilay niya nang makita akong bihis na bihis. Tay, saan po kayo pupunta? Diyan lang. Ano bang ginagawa ninyo? Bakit kayo nakatingin ha? Aba, Nash, hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Halos hindi ka na makatayo kanina, tapos ngayon, babalik ka na naman sa inuman. Mabuti sana kung ang mga iniinom mo ay sa tiyan mo inilalagay. Kaso sa utak mo nilalagay Kaya kahiyaya sa mga kapitbahay kung minsan. Hindi naman ako sa inuman pupunta. Hindi naman ako magiinom Saan naman yan, Aber? Di ba nga sabi ko kanina, may laban yung manok ni paring John mamaya. Aba, magsasabong ka pa sa lagay na yan. Buti nga ho at hindi nagiinom. Sumasagot ka pa, ha? Lola, halika na po, tara na. Umalis na kayo at baka masira pang diskarte ko kung sasabay kayo sa akin. Ay, nako, napakabastos talaga nito. Hayaan niyo na po, Lola. Madaming tao ngayon kasi derby. Paniguradong ubus na naman ang tinda natin. Teka nga lang, hintayin nyo na ako. At sa tingin mo, ay gagawin ko yon, ha? Hindi! Lola, hayaan niyo na po si tatay. Kayo ba'y magtitinda ng chicharon, ha? Sa sabungan. Saan pa ba sa palagay mo kami pupunta? Paulit-ulit na lang tayo. Di ba doon na nga ako pupunta sa sabungan? Hindi nga ho. Aba, gabi-gabi na humpuyat ng batang yan Malapit na hong magpasukan. Baka ho nakakalimutan nyo. Tay, maayos lang po ako. Hindi naman ho ganong kabigat ang pagsama ko kay Lola Kayang-kaya ko po yun. Wala akong pakialam. Aba, baka biglang may humila sa inyo kung saan sa dilim. Uso pa naman yung mga ganong lugar. Sinasabi ko lamang sa'yo, Ria. Teka nga. Ikaw ba ay nag-aalala o ano? Mas maiging kasama nyo ako, aba. Delikado ang panahon ngayon, ha? Sus! Ang sabihin mo ay gusto mo lang na kami ang magbayad ng pamasahe mo sa tricycle. Ha? Ano bang pinagkaiba nun? Ganun din naman yon. Na yung tricycle, Sumakay na tayo. Tara na po, Lola. Lola, Tay, huwag na po kayong mag-away. Nakakahiya kay Manong driver, Wala na naman kasi ako magagawa sa'yo. Mangungulit ka lang. Doon ka na nga sa likod, Dash. Hindi ko pinapasakay si Ria sa likod at masyadong delikado para sa bata ang sumabit doon. Oo na. Tayo pa sinasabi. Ako na po ang magbubuhat ng mga paninda, Lola. Papasok ko na po sa loob, ha? Ay naku, Apo. Maraming salamat, ha? Napailing na lamang ang mga mata ko nang makita ko kung gaano kalapit ang maglola sa isa't isa. Hindi ko naman talaga lubos na naaalagaan si Ria habang lumalaki at si nanay ang nag-alaga sa kanya. Kaya hindi na rin ako nagulat na mas malapit siya sa lola niya kaysa sa akin. Malapit lang ang bayan sa amin, Hukom. Halos 15 minuto lang ang biyahe namin sakay ng tricycle bago namin marating ang sabungan. Nakita ko kung paano inalalayan ng anak ko ang kanyang lola pagbaba ng sidecar. Mula sa labas ay dinig na ang malalakas na sigawan sa loob ng sabungan. Kaya nauna na rin akong pumasok. Pagkapasok ko, naabutan kong nakikisigaw na si Philip, ang kaibigan kong madalas kong kasama. Nang mapansin niya ako, agad siyang napangiti at nagbigay ng kaunting espasyo para makaupo ako. Inikot ko ang aking paningin sa loob ng sabungan at nakita ko si paring John sa ibaba. Hawak na niya ang kanyang manok na panabong na sa tingin ko ay susunod ng lalaban. Alam mo pare, nakita kong nanay at anak mo kadadaan lang. Ay, hiya mo na nga sila. Ako talaga'y nasusura sa tuwing naririnig ko ang tungkol sa batang yan. Bakit naman pare? Abay, kay bait na bata ng anak mo basta. Ay, kung ako lamang talaga anak ko, ay pihadong ibibigay ko lahat doon kay Ria. Bakit ba tuwang-tuwa ka ron? Wala namang silbi ang batang yun. Abay, grabe ka naman pare.
Anong wala silbi? Kita mo kung paano tinutulungan pa niya ang nanay mo sa pagtitinda ng chicharon? Abay, napakasipag na bata nun na. Oo na. Tumahimik ka na lang. Ano, pupusta ka? Nasaan na ba ang batang yon? Hoy, pare, nasa ba si Ria? Bakit? May panunog ka ba? Kanino ang pusta mo? Saka bakit mo hinahanap ang anak ko? Ano namang kinalaman ni Ria dito sa pagpusta? Siyempre pupusta tayo sa manok ng pare natin. Ano ka ba naman? Hinahanap ko ang anak mo. Baka kasi buenas siya, malay mo manalo tayo. Buenas? Malas ka mo. Ay nako. Aba, grabe ka naman dun sa bata, pre. Wala naman talagang silbi yun, pare. Madalas lang ang dadaan nun eh. Teka, bakit ba natin pinag-uusapan ng batang yun? Panira lang ng diskarte. Abay, grabe ka talaga. Mabait na bata si Ria, ha? Bakit magalit na galit ka sa kanya? Abay, nakakatuwa nga rin ng batang yun dahil pagkakalusog. Bakit ba siyang pinag-uusapan natin? Naalibadbaran ako sa batang yun eh. Di ba? Naisip mo rin? Wala namang kinalaman ng batang yun sa sabong eh. Ang mabuti pa, isipin mo kung paano tayo papaldo ngayon. Basta ako'y sa kalaban tataya, ha? Dahil pagkakabulok naman mag-alaga ni paring John ng manok. Ay hindi marunong, palaging talo. Kung sa kalaban ka pupusta, aba, siguradong paldong-paldo ka. Chicharon po! Baka po gusto niyo, Kuya Philip. Bakit ka ba nanditong bata ka, ha? Umalis ka na nga at baka malasin pa kami. Doon ka sa lola mo. Ay, ikaw talaga pare. Napakasama mo sa bata. Huwag kang ganyan, buena sa mga ganyan, ha? Tay, ang sabi po ni Lola, sumabay na raw po kayo umuwi sa amin, ha? Huwag na raw po kayong sumama kung may magyaya sa inyong mag-inom. Ay, ano bang pakialam nyo? Ako'y huwag niyong pakialaman, ha? Dahil ako'y naririndi na talaga. Pare, tama na. Bata yun eh. Wala ka mo siyang pakialam kung gusto kong uminom. Tay, nag-aalala lang naman si Lola sa kalusugan niyo eh. Ako nga hindi nag-aalala eh. Siya pa kaya? Tay, wala naman pong masama kung makikinig po kayo kahit minsan, 'di ba? Ay, pre, magsisimula na. Hoy Ria, umalis ka na nga rito. Mamalasin lang ako sa'yo eh. Nag-aalok lang naman po ako ng chicharon, Tay. Kuya Philip, bibili ba kayo ng chicharon? Sige ha. Pabili ako ng isa. Talaga po? Oo nga. Sige, bigyan mo na ako. Naku, salamat po. Ito po. Ayan, hetong bayad. Salamat po. Sige ha. Mag-aalok-alok ka na lang dyan ha. Huwag ka lang lumayo. Oy, mga tol! Bilhin na kayo ng chicharon dito sa bata, oh! Para makauwi na tong bata, maawa na kayo, oh! Ano? Sige na, bilhin na. Ubusin nyo na tong tinda niya, sige na. Ilan sa'yo, pare? Isa? Dalwahin mo na. Napakakuripot mo naman. Ikaw, ilan sa'yo? 3? Ito. Ito na sa'yo. Kayo, bibili ba kayo? Kuya Philip, salamat po ha. Matutuwa po nito si Lola. Ay, nako, walang ano man yan. Nakabenta ka na, di ba? Umalis ka na. Sige po. Kuya Philip, mauna na po ako ha. Salamat po ulit. Ay, sige, Ineng. Mag-iingat ka, ha? Salamat po. Ay, nakakatuwa talaga yung anak mo, Nash. Masyadong maingay ka mo. Minsan sarap busalan ng bunganga eh. Grabe ka talaga. Nakakatuwa yung anak mo. Masyado malusog. Ay naku pare, alagaan ni nanay kaya ganoon. Nakakatakam kaya siya. Ano yun pare? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, dapat kahit papano maging mabait ka sa anak mo. Ay nako, mas lalo mawawalan ng kinatatakutan yan kapag nagkataon. Ay, ikaw rin, baka magsisi ka. Ha? Bakit naman? Hindi mo naman kasi alam ang mangyayari kinabukasan. Mabuti sana kung sa oras na matauhan ka, ay nandyan pa yan. Bakit naman siya mawawala, ha? Naku pare, iba na yan, ha? Ano yun? Magic? Biglang nawala? Ikaw din pare, basta binalaan na kita. Ay nako, huwag mo nang isama yan sa usapan, ha? Magsisimula na, Baka malasim pa tayo, eh. Pula! Sa pula! Gago. Hoy! Asan ang busta mo? Kahit saan na. Sigurado ka ba? Di doon tayo sa kalaban ni paring June. Paldo ka rin, panigurado. Sige. Ayos, sasama ka sa pagkapaldo ko, pare. Pero hindi ba yun nakakahiya?
Ay nako, bakit naman ha? Sabi ko naman sa'yo, walang kaibigan kapag nagsusugal ka. Kung saan mo nararamdaman na swerte, doon ka. Masyado ka yatang wais mag-isip ano? Sanay na sanay ka rin siguro mag-traidor. Ako? Traidor? Hindi ba pwedeng ginagamit ko muna ang utak ko sa isang sugal? Kasalanan ko bang marunong akong kumilatis at ayokong palagi akong umuwing talunan? Ganun ba? Di mabuti sa'yo. Ako pa pare. Ikaw wala ka lang bilib sa akin eh. Ay nako, sinasabi ko sa'yo pre, na kapag nalaman ni paring John na hindi ka sa manok niya pumusta, ay maghihinagpis yun sa'yo. Aba, hindi ko naman ipapatalo ang pera ko para sa wala no? Siyempre, dapat doon tayo pupusta sa alam nating papaldo tayo. Siya ba yung nagbibigay ng perang pamusta ko? Hindi naman, di ba? Sa bagay, may tama ka naman. Sandali lang pre ha. Ikaw na munang bahala sa kabig natin ha. Lalabas lang ako saglit. Ha? Bakit naman? Ano ka ba naman pare? Lalaban ang manok natin oh. Sandali lang talaga ito. Sige. Itataya ko ng kwarta mo sa bangka ha. Sige, ikaw na bahala. Sige na, bumalik ka kagad ha. Gege, laban pa! Bula! Hukom, hindi ko alam kung bakit sa tuwing nagkikita kami ni paring Philip ay interesado siya sa anak ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa kawalan niya ng anak. Ngunit dahil kaibigan ko rin naman siyang matalik, ay hindi ko nalang pinapansin minsan ang kanyang mga parinig. Hindi rin isang beses lang na nakita ko siyang sinusundan ng tingin si Ria habang naglalako ang bata ng chicharon. Hindi ko na lang yun pinansin hukom at minabuting libangin ko na lang ang sarili sa naglalabang mga manok. Hindi ko na rin napansin na wala na si Philip sa tabi ko. Maya-maya ay napansin kong nagmamadali siyang tumakbo. Halos mapatakbo ako nang muntik pa siyang madapa dahil sa pagmamadali. Pinanood ko kung paano niya inikot ang paningin sa loob bago siya tumakbo papunta kay nanay. Bakas ang takot sa mukha ng anak ko habang nag-uusap silang maglola. Dahil doon, hindi ko na napigilang iwan ang panunood ng sabong at lumapit sa kanila. Pumasok sa isip ko na baka may nangyaring hindi maganda sa anak ko. Lola, totoo po. Nakita ko po talaga. Hindi naman po ako nagyayabang eh. Apo, baka naman namamalikmata ka lang. O hindi naman kaya ay gutom ka. Hindi ba kanina ka pa nagre-reklamo na kumukulo na kamo ang iyong tiyan? Lola, hindi po. Kahit gutom ako, alam ko po yung nakita ko. Kailangan natin sabihin kay tatay. Baka po siya naman po ang mapahamak eh. Apo, imposible naman kasi ang sinasabi mo. Pero Lola, nakita ko po talaga eh. Ano ba yung nakita mo ha? Bakit hindi ka makasagot? Tatay? Ria anak, ano yung nakita mo? May bumastos ba sa'yo? Hinipuan ka ba kung saan? May pinakita sa'yo? Wala po, tatay. Ano nga yung nakita mo kung hindi yun? Ano yung sasabihin mo sa akin? Tatay? Ano ka ba naman, Nash? Huwag mo nga takutin masyado yung bata. Pati ako nininervyos sa'yo eh. Tatanong lang naman ho ako, Nay. Gusto ko lang naman malaman kung may nangharas ba sa anak ko dahil uupakan ko mismo. Tay? Ano? Sabihin mo na sa akin ng totoo. Anong nakita mo? Si Kuya Philip po, Tay. Ria, hindi nga yun totoo. Ano ka ba? Pero Lola, hindi ako nagyayabang. Tunay po ang nakita ko. Apo naman eh. Anong meron kay Philip? May ginawa ba siya sa'yo? Hinipuan ka ba niya? Hindi po. Bakit siya nasama sa usapan kung gano'n? Ano bang nangyari? Nakita ko po siyang pumatay, tatay. Ano? Aba, ikaw yata ang nakainom sa ating dalawa eh. Tatay, seryoso po ako. Ay naku, ang mabuti pa, umuwi na tayo. Sa bahay na natin to pag-usapan, ha? Hindi pa ako pwedeng umuwi, Nay. Yung pera ko eh. Mas mahalaga pa ba yan sa anak mo, ha? Nay, nag-iinarte lang ang batang yan. Imposible naman niyang sinasabi niya. Hindi nga makapatay ng lamok si Philip eh. Tapos sinasabi niyang batang yan na nakita niyang pumatay si Philip. Isang kalokohan lang naman yon. Tay, seryoso po ako sa sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Nakita ko po talaga siya. Nay, mabuti pa iuwi niyo na yung batang yan. Kung ano-anong sinasabi eh. Tatay, hindi po kita pwedeng iwan dito. Sumama ka na sa amin ni Lola. Ano ba? Kapag talaga napuno ako sa kaartehan mo hampas ang abutin mo bata ka.
Pero Tay, Akala ko naman kasi kung anong nakita mo o nahipuan ka. Hindi ko alam na nag-iimbento ka lang pala dyan sa lola mo. Tay naman, maniwala ka sa akin. Baka isunod ka na niya. Manahimik ka na! Tay, Ay, pare, kamusta? Ano, panalo ba tayo? Pumaldo ba? Ria, Iha, narito pala kayo. Lola. Oh, anong nangyari sa'yo? Takot ka ba sa akin? Kasi po, Ay nako, hayaan mo ng batang yan. Nag-aaya na sa lola niya umuwi. Ay nako, hintayin nyo na tong matapos. Para naman sabay-sabay na kayo. Ano? Sabay-sabay? Pauwi! Saan pa ba dapat magsabay-sabay? Lola. Oo, sige na. Uuwi na kami ha. Baka kasi napagod na din itong batang ito. Inaantok na din yata. Sige ho. Gusto niyo ho bang ihatid ko na kayo? Ay naku iho, kahit wag na. Sa tagal ba naman namin na naglalako ng chicharon dito Daig pa namin ang sabungero na alam ang daan palabas. Oo nga naman ho, ano. Sige ho. Ihatid ko na lamang kayo ng tingin. Sige ha, mauna na kami. Sumunod ka na pagkatapos ng sinugalang mong manok ha. Sinasabi ko talaga sa'yo, Nash. Oo na nga, umuwi na kayo. Mga panira kayo ng diskarte. Ria po, halika na. Pero Lola, si tatay po, baka mapano? Hindi mapapano ang tatay mo. Lola. Ay naku Ria, ano ba? Halika na. Lola naman Nang makaalis si nanay, inaya ko si Philip na bumalik sa pwesto namin kanina. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako noon, pero nang mapatingin ako sa kanya, ay kakaiba ang kanyang ngisi habang sinusundan ng tingin sila nanay. Kinailangan ko pa siyang kalabitin para makuha ang kanyang atensyon. Nang manalo ako sa pustahan, hindi na ako nagpakita pa kay paring June. Mas pinili ko na lang umuwi dahil may aayusin pa akong usapan sa bahay. Alam ko namang hindi pa kami ganun kalapit ni Ria, hukom. Pero hindi ko nagustuhan ang ginawa niyang pag-iimbento ng kwento tungkol sa kaibigan ko na wala namang ginagawang masama sa kanya. Handa na sa isip ko ang mga sasabihin nang makababa ako ng tricycle. Diretso akong pumasok sa bahay at naabutan ko ang maglola na nag-uusap ng masinsinan sa sala. Napatingin sila sa akin at agad na nagtago si Ria sa likuran ng kanyang lola. Dahil doon, lalo akong naniwala na gawa-gawa lamang ang kwento niya dahil kita ko ang pag-iwas niya sa akin. Tay, Ano yung inaarte mo kanina, ha? Tay, hindi naman po ako maarte lang Gusto mo bang maniwala ako sa mga sinasabi mo? Na ano, si Philip pumatay? Bah, hindi pa ako nasisira ng kukote, Ria. Tay, totoo naman talaga yung nakita ko Sige, tatanungin pa ulit kita, ha? Ano ba yung inaarte-arte mo doon, ha? Abay, hindi ka na nahiya. Doon ka pa nag-inarte. Nash, wag mo namang ganyanin yung bata. Baka nalito lamang. O di kaya, guni-guni lamang dahil nagugutom na. At bakit, Nay? Ha? Gusto niyo bang lumaki yan na mahusay mag-imbento ng kwento? Ako ang nagpalaki kay Ria, Nash. Baka ikay nakakalimot, ha? Hindi sinungaling ang apo ko. Kahit kailan hindi ko siya tinuruan na magsinungaling. At ano? Ha? Gusto niyong paniwalaan kung sinabi niya? Naniniwala kayo sa sinabi ng batang yan? Baka ang tunay. Ano? Na may pinatay si Philip? Ha? Sigurado kayo? Paano siya papatay sa sabungan? Aber, ang daming tao doon. Tay, totoo nga po yun Bakit po ba ayaw niyong maniwala sa akin? Pumunta po kasi ako sa medyo madilim at damuhan kasi hihina po ako. Tapos nakita ko po siya sa dilim. May pinapatay po siya doon na manok. Kinain po niya talaga. Ikaw ba'y siraulo, ano? Pero yun po yung nakita ko. Pulang-pula yung mga mata niya. Tapos matulis po yung mga kuko niya. Kinain niya at pinatay niya yun. Ay nako. At ano isusunod mo, ha? Baka maya-maya naman ay may pakpak na si Philip at nakakalipad. Totoo nga po, Tay. Ikaw ba hindi titigil, bata ka? Kapag ako talaga napuno ay malilintikan ka, makikita mo. Kailangan niyo pong maniwala sa akin, Tay. Baka sa susunod,
Ikaw naman ang kainin niya. Ikaw, Rhea, manahimik ka na ha? Ay naku, tama na nga. Huwag mo nang sigawan ng bata, ano ba? Kung hindi yan sisigawan, paano niya malalaman na mali ang ginagawa niyang pag-iimbento ng kwento? Hindi nga po ako nag-iimbento. Totoo nga po kasi yung nakita ko. Tay naman Eh bakit mo hindi pakinggan ang kwento ng anak mo, Hanash? Baka sakaling maliwanagan ka. Gusto niyong pag-isipan ko ng masama ang kaibigan ko, ganun ho ba? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ang akin lang, matuto ka saan ang pakinggan man lang ang sinasabi ng anak mo. Kung saan siya nanggagaling at kung bakit. Gusto niyong pakinggan ko yung mga kalokohan niya? Nash, kahit ngayon lang, magpakatatay ka naman sa anak mo. Anak mo si Rhea. Kahit na anak ko siya, hindi ko siya kukonsintihin kung alam kong gumagawa lang naman siya ng kwento na wala namang katuturan. Hindi mo man lang ba pakikinggan ang paliwanag ng bata? At maging uto-uto kagaya niyo. Masyado ninyong pinaniniwalaan kaya akala niya lahat ng tao maniniwala sa mga kwento niya. Sumusobra ka na, Nash, ha? Banay, kung patuloy niyong i-spoil ng batang yan, mas lalo tayong mahihirapan kung lumaki yan at may makaangasan sa daan dahil sa mga kwentong hindi totoo. Bakit ba hindi ka naniniwala? Anak mo ako, tatay. Dahil alam kong hindi totoo. Alam kong walang aswang, walang maligno, walang kahit na ano. Saan mo ba napulot yung mga kwento mo ha? Mga kwentong kutsero. Wala naman po talaga yung pinaniniwalaan kundi ang sarili niyo. Ba't? Siya, tama na. Hayaan mo na ang bata. Hayaan na bastusin ako? Banay, masyado na ako nakakahalata ha. Noon ay kung akong sasagot sa inyo ba? Katakot-takot na pagluhod sa asin ang gagawin ko ha. Masyado niyo yatang bine-baby ang apo niyong yan. Dahil purong kapilyuhan lang naman ang mga pagsagot mo. Bakit? Hindi ba kapilyahan din naman yung sa apo ninyo? Ano bang tawag yun sa ginawa niya? Masama ang loob sa'yo ng bata. Siya pa talaga ang sumama ang loob ha? Tunay naman ang sinasabi ng bata, di ba? Kahit kailan naman ay hindi ka naniwala sa kanya. Dahil nga, puro siya kwentong kutsero. Galit ka pa rin sa kanya. Tama ba? Sa lintik na batang yan, pinatay niya si Mabel, Nay. Yung nangako na hindi ako iiwan pero iniwan din ako. Kailan mo ba maiisip na hindi yun kasalanan ng bata? Sana siya na lang ang namatay. Nash! Bakit? Hindi sana kasama ko pa din ang asawa ko? At sa tingin mo, matutuwa si Mabel kapag narinig niya mula sa iyo ang bagay na yan? Pinilit niyang iluwal ang anak niyo sa pag-asa na may maiiwan sa iyo kahit papano. Pero ano to? Ni hindi mo magawang alagaan at pakinggan man lang. Sana nga talaga hindi na lang sa atin binigay si Rhea. Sana ay napunta siya sa pamilya na mahal siya. Nay, ako ba'y inintindi niyo man lamang kahit minsan? Mahal na mahal ko ang asawa ko. Tapos biglang ibabalita sa akin na patay na siya dahil mas pinili niyang iligtas ang anak niya. Anak mo rin ang batang tinutukoy mo, Nash. Sana man lang kahit papano, kahit konti, makaramdam ng pagmamahal ang anak mo mula sa iyo. Sana'y huwag mong pagsisihan yung mga lumalabas sa bibig mo ngayon. Bakit ko naman ho pagsisisihan? Kung yun naman talaga ang gusto ko, una pa lang, ang mamatay siya kaysa si Mabel. Alam mo, hindi ko na alam kung paanong paglalapitin kayong mag-ama. Masyado ka nang kinakain ng galit mo sa batang anak mo naman. Lumaking mabuting bata si Rhea. Sana ay alam mo na bukod sa pagmamahal na binibigay ko sa kanya, ay kailangan niya rin ng pagmamahal mo. Sana'y huwag mong pagsisihan lahat ng ginawa mo. Baka kung kailan gusto mo nang bumawi at magpakatatay sa kanya, ay huli na ang lahat. Paano naman ho mahuhuli ang lahat, ha? May bagay ba ho kayong di sinasabi sa akin? Walang pagsisisi na nasa umpisa, Nash. Lahat ng bagay na pagsisisihan mo ay nasa huli. Kaya sana yung mga sinabi mo, yung mga lumabas sa bibig mo, ay kaya mong panindigan. Hukom, natapos ang gabing yon na tahimik ang buong bahay. Kinabukasan, pagising ko ay naabutan kong abala sa pagdodrawing si Rhea sa sala. Nang lalapitan ko sana siya upang kausapin, mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga gamit at tumakbo papunta sa kusina kung nasa naroon si nanay. Hinayaan ko na lang siya at maya-maya ay dinig ko na ang tawanan ng dalawa. Hindi ko alam pero nang maalala ko ang mga salitang binitawan ni nanay, ay may bahagi sa akin na nakaramdam ng matinding konsensya. Tama siya. Ni minsan ay hindi ko pinakinggan ang mga sinasabi ng anak ko.
Hindi rin ako naging mabuting ama para sa kanya. Lumipas ang mga araw, kahit anong pilit kong kausapin ng anak ko, ay siya na ang gumagawa ng pader sa pagitan naming dalawa na lubos kong ininda at pinag-isipan. Kaya naman nang mag-aya ng inom si Paring June, ay agad akong umuo sa kanyang alok. Nang makarating ako sa madalas naming tagpuan, ay naroon na rin si Philip. Natulala ako nang makita siya. Oh, pare! Bakit tulala ka yata? Ano, nakasabo ka ba? Hindi. Wala. Ay, ano pang hinihintay mo? Umupo ka na rito at malasing ka na, ha? Ay, nako naman. Huwag masyadong kataasan ha. At uuwi pa ako sa amin. Aba, himala. Kararating mo pa lamang ay pag-uwi na ang nasa isip, ha? Dati nga halos kami nang sumuko sa iyo eh. Kasi may tampo pa sa akin ang anak ko. Gusto ko sanang suyuin eh. Ang kaso mo naman hindi ako marunong. Aba, bakit naman? Naghihinampo pala sa iyo ang batang yun eh. Pagkakalusog naman, kay sarap tingnan eh. Wag na lang natin pag-usapan na. At ako nang bahalang sumuyo ron. Ay, maniwala ako sa iyo. Marunong ka ba? Ay, yun na nga ang problema eh. Hindi ako marunong manuyo. Aba, paniguradong nasa sabungan na naman ang maglola, no? Bakit hindi mo sundan? Ha? May derby ngayon, tara! Gusto niyo bang pumusta? Tunay ba? Bakit hindi ko alam? Malay ko sa inyo. Lagi kayong nandoon tapos hindi mo alam. Ano? Tara, pumunta tayo. Baka pumaldo ka na naman. Tara. Tamang-tama naman at may pera pa naman ako din eh. Yun, di tara na. Ano, magtatawag na ako ng tricycle? Sige. Ayos, sige. Hukom, sinundan ko ng tingin si Philip habang naglalakad. Maya-maya bumalik siya sakay ng tinawag niyang tricycle, kaya sabay-sabay na kaming pumunta sa sabungan. Pagdating namin doon, mabilis kong nakita si Nanay at Ria. Napansin ko ang bahagyang paglingon ni Ria sa aming pwesto, ngunit agad siyang nagtago sa likuran ng kanyang lola nang makita kung sino ang kasama ko. Naramdaman kong napatingin sa akin si Philip habang nakatingin ako kay Ria. Tinawag niya si Ria para bumili ng chicharon. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ria para lumapit, kaya wala nang nagawa si Nanay kundi siya mismo na ang lumapit sa aming pwesto. Habang nagbebenta si Nanay, hindi ko inalis ang tingin ko kay Ria. Bakas pa rin ang takot sa kanyang mga mata habang pinapanood ng kanyang lola na nagbebenta ng chicharon sa lalaking itinuturing niyang aswang. Kaya napaisip ako kung talaga bang nagsasabi ng totoo ang aking anak. Nay, mahina ba ang benta? Bakit parang sungit nyo ngayon, ha? Wala naman, iho. Dahil lamang siguro sa pagod. Ay, ganun ho ba? Dapat pala kayo ay nagpahinga na. Aba, hindi rin naman ho maganda para sa inyo ang magpakapagod. Nay, dinadagdagan nyo naman ho na suka eh. Pagkakasarap na ng timpla nyo sa suka. Gusto mo bang lagyan ko rin ng asin? Nako, allergic ako sa asin eh. Allergic ka sa asin? Abay, ngayon ko lamang narinig yan. Wala naman hong asin ng chicharon nyo kaya nakakatuwa. Ayoko nang may asin dahil maraming sakit ang makukuha sa paninda ko kapag ganon. High blood na lamang muna bago sa sakit sa bato. Tama nga naman. Lola! Ay, teka muna, sandali lang, Ria. Bakit ba? Aba, teka, may problema ho ba si Ria? Nako, ang balita ko may tampo raw kay Nash. Bakit ho? Ano ho bang ginawa ng pare kong are? Ay naku, ewan ko nga ba sa mag-ama na yan. Palagi na lamang nagtatalo. Hindi na ako nakikialam at ako'y matanda na. Isa pa ba yan sa isipin ko? Nay, dinatawag na kay ni Ria. Siya, sige, mauna na ako. Maraming salamat sa pagbili, ha? Nako, napakasarap ho ng chicharon nyo. Kaya nga, laging ubos ang mga binebenta nyo Naku, bola ka pa. Sige, salamat ha. Lola! Oo, sandali lang. Ano ka ba naman? Napaka-apurado Nash, ano pang meron sa anak mo, pre? Ha? Anong ibig mo sabihin? Siya yung tinatawag ko Bakit hindi siyang lumapit? Hayaan mo na yung bata. Kalamitan naman sa mga bata ang ganyan Sinusumpong at mahirap kung minsan amuhin. Di ba nga sabi ko, nagtatampo pa sa akin yan? Sa bagay.
Sandali lang pala ha. Lalabas muna ako. Ha? Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Masyadong maraming tao dito sa loob eh. Maya-maya pa naman sisimulan ng laban. Nagbubunatan pa ng mga kasali eh. Sa dami ng mga manok na nakapila, sigurado akong bukas na matatapos to. Kaya nga lalabas muna ako ha. Sige, ikaw bahala. Balikan mo na lang ako rito ha, hindi naman ako aalis. Sige. Hindi naman ako magtatagal. Sige pare, hindi ka namin dito ni paring John. Basta, dyan lang kayo. Hindi ko na siya tuluyang sinagot dahil nagsimula na siyang naglakad papalayo. Nahuli kong pinanood ni Ria ang paglabas ni Philip. Gusto kong patunayan sa kanya na mali ang nakita niya kaya mabilis akong nagpaalam kay paring June bago ko tinahak ang pwesto nila ni nanay at hinatak ang anak kong palayo roon. Bakas ang takot kay Ria. Ramdam ko ang kanyang pagpupumigla, sukom. Pero dahil higit na mas malakas ako sa kanya, ay walang nagawa yun kundi ang sumunod sa akin. Tahimik naming sinundan si Philip. Nang huminto sa paglakad ng kaibigan ko, ay hinila ko si Ria para makapagtago kami sa isang malaking puno. Narinig namin na may kausap si Philip kaya agad akong sumilip mula sa pinagtataguan namin. Halos manlaki ang mata ko nang bigla niyang sinikmuraan ang kausap na lalaki. Matapos noon ay sinakman niya ito sa leeg. Nanlambot ako sa nakita ko, hukom. Mabilis na tinakpan ni Ria ang bibig niya para hindi makasigaw dahil sa takot. Bumaling ako ng tingin kay Philip. Mas lalo akong nanghina nang makitang walang awa niyang nilantakan ang biktima. Halos huminto ang mundo ko sa pagkatulala. Nabalik lang ang aking wisyo nang hilahin ni Ria ang braso ko. Tay, nakita niyo ba? Ayaw niyo po kasing maniwala sa akin eh. Paanong nangyari yun? Hindi siya tao, tatay. Monster siya. Pero kilala ko si Philip mula pagkabata. Tay, gumising ka na. Hindi na siya ang kapabata niyo. Pareho tayong mamamatay dito kung ipipilit niyo po yung sinasabi niyo. Pero imposible naman kasi... Kita niyo mismo, tay. Hindi. Baka lasing lang ako. Hindi ako umiinom at pareho po tayo nang nakita, di ba? Kinain ni Kuya Philip yung lalaki. Shh! Manahimik ka. Hitiko mo yung bibig mo at baka tayo naman ang mapahamak. Di po ba mas mabuti yon para malaman nila na may aswang? Paano kung tayo ang pagbalingan, ha? Dahil tayo ang nagpakalat. May magagawa pa po ba siya kung alam na ng buong baryo na siya'y isang aswang? Hindi ba mas pipiliin na lang niyang magtago? Hindi pa rin natin masabi. Tatay naman. Ria, makinig ka. Hindi niya pwedeng mahalata na may alam tayo. Pihadong kailangan natin itong itago. Pero tay, huwag ka na sumama sa kanya ah. Ayoko mapahamak ah. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Hindi ako mapapahamak. Pero tay, kasi naman eh. Ria, apo! Abay, nasaan ka na ba? Halika na at nang makauwi na tayo. Si Lola yun, tay. Halika na, para makauwi na kayo ni nanay. Hindi po ba kayo sasama? Hindi. Kailangan ko pang makasiguro na ligtas kayo. Tay, sumama ka na sa amin. Mas mabuti pong sama-sama tayo, di ba? Hindi pwede, anak. Mahirap na. Baka makahalata pa si Philip. Pero kasi, tay naman eh. Basta, makinig ka na lang sa akin. Ay, nandito lang pala kayo. Halika na nga, Ria. Umuwi na tayo. Ubus na hubang paninda ninyo? Abay, oo, ubus na. Medyo sumasakit na rin ang talampakan ko eh. Kailangan ko na ring magpahinga. Ihatid ko na lamang huba kayo. Teka, ano ba yan? Bakit may paghatid? Ano ba nagyayari sa iyo, Hanash? Nahipang ka ba ng kung ano? Nay, ako lamang ho ay nag-aalala sa inyo, ha? Aba, mukhang nabagok yata ang ulo mo sa kung saan. Himala at napakakalmado mo ngayon. Ako ay hindi nakikipagbiruan, Nay, ha? Umuwi na po kayo. Isama niyo na po si Ria para makapagpahinga na kayo. Tay, sumama ka na sa amin. Huwag nang matigas ang ulo, Ria. Pero tay, baka ikaw ang kainin niya. Hayaan mo mag-isip ako ng paraan para maligtas ko kayo, ha? Hindi lang naman po kaming kailangan ng pagliligtas, tay. Kayo rin po. Hukom, nang sinabi yun ni Ria, ay parang may humaplos sa dibdib ko. Hindi ko akalain na sa tagal ko siyang pinabayaan sa pangangalaga ni nanay, ay may parte pa sa kanya na mahal ako. Naging dahilan yun para mas lalo kong gustuhin na mag-isip ng paraan para maalis ang anak ko sa lugar na yon.
Alam ko naman na wala pang alam si Philip na alam na namin ang sikreto niya. Pero hindi ako mapapanatag hanggat may paraan pang makita ng lalaking yun ang anak ko. At hindi ko kayang magbulag-bulagan tungkol sa bagay na yon. Tahimik lang akong nag-iisip kahit na punong-puno ng ingay ang paligid dahil sa mga sigaw ng mga sabungero. Bahagya akong nakahinga ng maluwag nang tuluyan ng sumama si Ria kay nanay. Nang nakaalis na sila ay bumalik na ako sa pwesto namin kanina at umarte sa paraan na alam kong aarte ako kung wala pa akong alam sa mga bagay. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang presensya niya. Nanigas ang kalamnan ko, ngunit minabuti kong ikalma ang sarili noong mga oras na yon dahil sa takot na baka makahalata siya. Kinausap niya si paring June habang ako ay tahimik lang sa kanyang tabi. Pre, ano? Parang natatay ka na ewan dyan Wala. May naisip lang naman. Ano ba yon? Para namang hindi kita kaibigan Pwede mo naman sabihin sa amin. Hindi naman namin ipagsasabi sa iba yan. Wala yun. Maliit na bagay lang naman. Ako ba'y nag-aalala lamang kila nanay? Ha? Bakit naman? Nasaan na ba sila? Umuwi na. Nasa bahay lang naman pala Wala namang masamang mangyayari sa kanila doon. Kung narito sila, baka. Ha? Marami kasing tao dito. Madalas maraming dayo. Baka maloko o madukutan. Palagi kasing marami silang benta, di ba? Sa bagay. Siya. Manood na lamang tayo, ha? Bakit naman ganyan ka makatingin sa akin, May problema ba? Marumi ba mukha ko? Hindi naman. Pare, ako nga pala uuwi na pagkatapos ng laban na are, ha? Ha? Hindi ka na bababarik. Pas na lang muna siguro ako sa inom, ha? Papahinga na. Bakit naman? Nagbagong buhay ka na ba? Hindi bagay sa'yo, pre, ha? Hindi naman. Medyo masama lang ang lasa ko Kailangan lang siguro ng pahinga. Ganun ba? Kaya pagkatapos nito, uuwi na ako. Sige, sabi mo Hukom, gaya ng napag-usapan, umuwi na rin ako pagkatapos ng laban. Hindi ko alam ngunit habang nakasakay sa tricycle ay bumalik sa alaala ko ang nakita namin ni Ria. Aswang nga si paring Philip. At paniguradong sa oras na malaman niya na alam na namin kung sino siya, ay tiyak na pupuntiryahin na niya kami. At yun ang kailangan kong pigilan. Ayaw kong mapahamak si Ria. Kaya naman nang makababa sa tricycle at naabutan kong gising na gising pa si Ria, habang umiiyak sa labas ng bahay ay mabilis akong lumapit sa kanya. Bahagya akong sinilip ang loob ng bahay, ngunit tahimik na yon. Siguro ay tumakas lang ang bata sa higaan para mabantayan ang oras ng pag-uwi ko. Mabilis akong lumuhod ng tuluyan na siyang lumapit sa akin at mahigpit na yumakap, na para bang mawawala ako kung aalisin niya ang pagkayakap sa akin. Tay, wag ka na pong sumama kay Kuya Philip. Alam mo, hindi ko pwedeng gawin yan, Ria. Pero delikado po siya. Pero kapag nakatunog si Philip na nakita natin ang nangyari kanina, baka patayin niya tayo. Natatakot po ako. Paano kung magutom siya habang kasama ka? Ayoko po. Hindi mo ako pwedeng iwan kapag kinain ka na. Paano po kung kainin ka niya, tatay? Ikaw ba ay walang tiwala sa akin, anak? Di ba nga hanggat hindi niya alam na alam natin ang sikreto niya, ay ligtas naman tayo? Pero, paano po? Halika na sa loob. Pumasok na tayo at mahamog na rito, ha? Baka magkasakit ka pa. Ayoko po, naiwan mo ako, tay. Walang mangyayaring ganon, Ria. Pero paano nga po kung mangyari yun? Wala na nga po akong nanay. Mawawalan pa ako ng tatay. Anak, hindi ako mawawala. Saan ba naman ako pupunta? Kung iiwas ka po kay Kuya Philip, hindi ka po mapapahamak. Hindi tayo pwedeng kumuha ng hakbang na hindi pinag-iisipan, ha? Pero paano po kung maging katulad ka niya? Paano kung di ka nga niya kainin pero gawin ka niyang katulad niya? Ano ba yung tumatakbo sa isip mo? Magpahinga ka na, bumalik ka na sa kwarto at tumabi ka na sa lola mo para matulog, ha? Pero tay, paano kung ganun nga po yung mangyayari? Ria, anak, walang mangyayaring ganon, ha? Hindi mo kailangan matakot. Tay. Babawi si tatay sa'yo, ha? Hindi ko hayaang mapahamak ka o kahit ang lola mo. Ililigtas kita. Ilalayo kita rito.
Pero sino po magliligtas sa'yo? Kung ililigtas mo kami, paano ka po? Ako ang tatay mo, Ria. Trabaho kong unahin kayo. Pero tao ka rin po, tatay. Nasasaktan, natatakot. Kailangan niyo rin po ng proteksyon. Natatakot ako, oo. Pero mas natatakot ako mawala kayo. Ako hindi papayag na mapahamak ka. Hindi ko pala kaya na mapahamak ka eh. Tama si nanay. Hindi ko pala kaya, anak. Kung patuloy ka pa rin pong lalapit kay Kuya Philip, di ibig sabihin, handa ka pong mamatay? Ayoko pong mangyari yun. Ayoko pong iwan niyo ako. Handa akong isugal ang lahat basta ikaw ay mabuhay, anak. Basta makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo, anak. Hindi ko po kailangan yon. Ang gusto ko sama-sama tayo nila Lola. Hindi po patas pag ganon. Walang patas sa mundong ito, Ria. Tatay, kanina, kitang-kita ko po talaga ang mga mata niya na namumula. Pakiramdam ko po, kaya niya tayong patayin ng sabay-sabay. Nakakatakot po yung mata niya. Alam ko, kaya mas lalo tayong dapat mag-ingat. Huwag na huwag kang lalayo sa paningin ko, ha? Opo. Baka matagal ko nang napapansin pero nagbubulag-bulagan ako. Kanina ko lang siya tuluyang nakita ng ganoon kaya ngayon lang talagang pumasok sa utak ko kung anong klaseng halimaw siya. Lumayo na tayo dito, Tay. Ayoko na po dito. Hindi pwede ang ganoon, anak. Ang bahay na ito, narito lahat ng alaala ng nanay mo. Gusto kong lumaki ka sa lugar na may alaala niya. Ayoko rin na tumakbo o tumakas tayo sa problema. Pero tatay... Huwag mo nang alalahanin yun, Ria, ha? Paano po kung mas malakas siya sa'yo? Sadyang mas malakas siya sa akin. Hindi ko yun itatanggi. Kaya ang kailangan mong gawin ay huwag na huwag kang lalayo sa akin. Ayoko pong magising isang araw na di ko na po kayo makakasama. Hindi rin kita hahayaang magising sa bangungot na yon. Hindi ko hahayaan na mamatay ako nang hindi ako makabawi sa'yo. Pangako yan, ha? Pangako ng tatayan, ha? Mahaba-haba pa ang aking pagbawi. Pero tay, paano kung di ka na makabalik sa pagsama mo kay Kuya Philip? Ako'y babalik, anak, ha? Saan naman ako pupunta? Pangako, babalik ako sa tabi ng anak ko at aalagaan pa kita gaya siguro ng pag-aalaga ng nanay mo kung sakaling nabuhay siya. Tatay, sorry po ha. Oh, bakit ka humihingi sa akin ng tawad? Ako nga may malaking pagkukulang sa iyo. Inuna ko ang galit ko sa mundo. Nasisi kita kahit masyado akong nabulag sa mga bagay na hindi ko masyadong maintindihan. Tatay, wala ka pong kasalanan. Naiintindihan kita. Mahal mo lang po si nanay. Napalaki ka nga ng lola mo na mabuting bata. Manang-mana ka sa nanay mo. Talaga po? Magkamukha po ba kami? Parehas kayo ng mga mata at buhok. Pareho din kayong may biloy sa parehong pisngi. Tay, mahal po kita. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal na mahal pala kita. Ang sarap marinig yan mula sa'yo. Sorry kung natagalan si tatay sa pagtanggap, ha? Ayos lang po yun, Tay. Ang mahalaga, pwede na kitang mayakap kahit kailan ko gusto. Siya, patulog ka na. Magpahinga ka na, ha? Mahal kita, Tatay. Nang hindi pa rin sumunod si Ria, ako na mismo ang humawak sa kamay niya at marahang hinila papasok sa kwarto nila ni nanay. Naabutan kong mahimbing na natutulog ang kanyang lola, kaya mahina ko na lang siyang sinabing bumalik sa pagkakahiga. Bahagya siyang nakasimangot, ngunit agad din namang sumunod. Nang masiguro kong maayos na ang kanyang pwesto, saka ako lumabas ng kwarto at doon natulog sa sofa sa sala. Kinabukasan, habang sabay-sabay kaming kumakain ng tanghalian, biglang may kumatok sa pinto. Napahinto kaming lahat. Tumikhim si nanay at aambang tatayo, ngunit inunahan ko na siya. Tumayo ako mula sa inuupuan ko. Uminom muna ng tubig upang pakalmahin ang sarili, saka lumapit sa pinto at binuksan yon. Mabuti na lamang at napigilan ko ang paninigas ng katawan ko nang si Philip ang bumungad sa akin. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Ria na mabilis na nagtago sa tabi ng dingding bago tuluyang tumakbo papunta kay nanay. Dinig ko ang mahinang pagtawa ni Philip kaya muli akong napabaling sa kanya. Kahit alam kong nanginginig sa takot ang anak ko, pinapasok ko pa rin ang bisita dahil hindi ko rin naman pwedeng tanggihan ang simpleng pagbisita ng kaibigan. Oo, naparito ka. Pasensya ka na at kumakain kami ng tanghalian eh.
Ay, nako, ganun ba? Pasensya na pala kung nakaabala ako. Ay, hindi naman pare. Sadyang gutom lang siguro si Ria kaya tumakbo na yun sa lola niya. Ay, nakakatawa nga Masyadong malusog Ang sarap. Ano? Hindi. Nagbibiro lamang naman ako. Ganun ba? Yun ay biro lamang. Oo naman. Ano akala mo sa akin? Aswang na kumakain ng tao. At hindi lang basta tao Anak pa talaga ng kaibigan ko. Oo nga naman Hindi mo naman siguro gagawin yon. Paano kung totoo? Philip, pare, Paano kung pumunta ako dito para sunggaban ng anak mo? hindi na magandang biro yan, Philip. Ano ka ba? Hindi ka na natuto. Nagbibiro lang ako. Hindi ko naman gagawin yun Oo. Ano nga palang ginagawa mo rito? Yayayain sana kitang mag-inom Inom na naman. Kaya inom lang natin Aba, himal na. Natanggi ka na sa alak ngayon. Ay, hindi naman. Sadyang gusto ko lang bumawi kay Ria. Masyado ko nang napapabayaan yung bata Aba, ulirang ama ka na ba? Hindi naman pare. Gusto ko lang naman bumawi. Masyado ko nang napapabayaan Wala Nabulag ako sa galit dahil sa pagkamatay ng nanay niya. Hindi naman rin kita masisisi. Kaya pasensya ka na pare Basta muna ako. Siya, sige pare. Basta kung magbagong isip mo, alam mo na kung saan kami pupunta ni paring John, Oo naman. Salamat sa pag-aya pare Pasensya na talaga at hindi ako makakasama. Sus, ayos lang yon. Dapat naman talaga iunahin ng pamilya, Siya, sige pare, mauna na ako, Bibili pa ako ng mahiinom, Siya, sige. Mag-enjoy kayo. Lumipas ang maraming araw, Hukom. Inubos ko ang mga oras ko sa pagsama kila nanay sa pagbebenta ng chicharon sa sabungan. Hindi ko alam, Hukom, ngunit nawala ang interes ko sa pagsasabong. Tanging panunood lang at paniniguro ng kaligtasan ni Ria ang nasa isip ko noong mga panahon na yon. Kuminsan pa ay ako na mismo ang nag-alok at hinayaan na silang maglola na maghintay sa labas para kahit papano ay makapagpahinga rin sila dahil hindi naman biro ang pagluluto ng chicharon kada hapon para ibenta sa gabi. Isang gabi, matapos nilang magtinda ay pagod na naglalakad pa uwi ang dalawa. Minabuti kong manatili sa kanilang likuran. Agad din naman ang mga itong natigilan. Isang malaking aso ang biglang bumulusok pababa mula sa isang malaking puno. Namumula ang mga mata nito. Kitang-kita ang malapot na laway na tumutulo sa lupa habang lumalapit sa anak ko. Mabilis ang ginawa kong paghakbang. Humarang ako sa kabila ng takot at kaba sa dibdib ko. Ramdam ko ang panginginig ni Ria nang hawakan niya ang damit ko. May nakita kong mahabang kawayan kaya dinampot ko yon bago humarap sa halimaw. Huwag kang lumapit! Tay, Lola, mamamatay na ba tayo? Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Tay, laki po niya. Hindi ko nga hahayaan na masaktan ka niya kahit na gaano man siya kalaki. Tingnan niyo po, tumutuloy yung laway niya. Para pong gutom na gutom siya. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay, Ria. Lola! Kailangan nating maiwala siya. Ano po? Takasan natin siya. Yun lang ang paraan para makaligtas tayo. Teka lang, Nash. Hindi ba tayo lalaban? Pero Nay, sa tingin niyo ho ba kaya natin siyang labanan? Lola! Pero kaya nating mabuhay kung magiging matalino tayo. Tama ka, Nay. Kahit hindi natin siya kayang labanan sa lakas, kung mag-iisip lang tayo ng paraan para makatakas, sigurado akong makakaligtas tayo at pare-parehong mabubuhay. Naku, Tay, lumalapit na siya. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Anong gagawin natin ngayon, Nash? Kaya niyo ho bang tumakbo? Alam mo naman na mahina na ang tuhod ko. Hindi ko na kayang tumakbo. Pero kailangan nating tumakbo, Nay, para di tayo maabutan ng halimaw. Sige, kayo ang mauna. Susunod na lang ako. Pero Lola, paano ka? Hindi pwedeng iwan kita. Susunod din naman ako sa inyo. Hindi mo kailangan mag-alala dahil susundan ko kayo, ha? Lola, mas lalo hindi ka namin pwedeng iwan kung masakit po ang paa niyo. Paano ka makakatakbo niyan? Lumakad na lang kayo at susunod ako, pangako yan. Kapag sinabi kong tumakbo kayo, tumakbo na kayo ng hindi humihinto. Maliwanag? Dinig na dinig ko ang alulong ng halimaw. Mas naging agresibo ang pagkilos niya. Mas lalo kong hinarang ang sarili ko sa anak ko at kay nanay.
Dahil sa kinaroroonan ko hukom, kitang-kita ko ang nanlilisik niyang mga mata at ang mahabang pangil na may tumutulong malapot na laway papunta sa lupa. Nanginginig ako sa takot, ngunit pinilit kong huwag ipahalata habang kaharap ko ang halimaw. Mabilis kong iwinaksi at winasiwas ang hawak kong kawayan sa harapan niya. Ngunit gaya ng inaasahan ko, hindi siya natinag. Bigla akong nagulat nang may batong tumama sa ulo ng aswang. Sinagot yun ng halimaw ng galit na alulong. Mas bumilis ang kanyang galaw matapos ang pag-ataking yun ni Ria. Sumabay ang mabibigat niyang hakbang sa paggalaw ng mga sanga ng puno sa paligid. Wala na akong nagawa noon kundi buhatin ang anak ko at hilahin si nanay sa braso habang sabay-sabay kaming tumatakbo papalayo. Papalapit na siya. Sinusundan niya tayo. Mas bumibilis pa siya, Nash. Mas galit pa siya. Tatay, ang lapit na po niya. Huwag niyo siyang alalahanin. Huwag na ho kayong lumingon, Nay, at tumakbo lang. Kailangan nating makatakas sa kanya. Tatay, ibaba niyo na po ako. Hindi pwede. Mauubos po ang lakas niyo kung bubuhatin niyo pa po ako. Tama si Ria, Nash. Kaya na niyang tumakbo. Sige. Ayan, kailangan natin ngayong makahanap ng pagtataguan. Pwede rin po nating iligaw yung halimaw, di ba po? Paano naman natin gagawin yon, Iha? Kailangan natin siyang bulagin. Ano ba yung naisip mo, Ria? Hindi itong tamang oras para sa mga biruan, ha? Tay, hindi mo ba naisip? Yung pulang mga mata niya, kaya tayo makita sa dilim. Napakalinaw po ng mata niya. Kung bulag siya, mabilis natin siya maliligaw. Bakit hindi natin pagbigyan ng plano ni Ria, Nash? Wala namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Wala ngang mawawala, pero ang pinakatanong talaga ay kung paano natin yung gagawin. Ako na po ang bahala, Tay. Ay, hindi pwede, Ria. Baka kung ano mangyari sa'yo. Lilituhin ko lang siya. Kapag malapit na siya kung nasan tayo, saka mo tusukin ang biglaan ng mata niya, Tay. Pero Ria, apo. Sige, subukan natin ang plano mo. Sigurado naman po akong gagana yon. Naku, nababaliw ka na ba, Nash? Paano mo maatim na ipain ang anak mo, ha? Gusto ko lang magtiwala sa kakayahan niya, Nay. Kung hindi naman niya magagawa, ay di naman ako papayag na mapahamak siya. Ay nako, bahala na nga kayo. Nasisira na yata kayo ng ulo eh. Lola, maniwala ka sa akin. Mas mabilis natin siya maluloko kasi galit na galit siya. Pangungunahan po siya ng kagustuhan niyang mahuli tayo, kaya hindi na siya makakapag-isip. Ay, galit siya kasi hindi niya tayo mahuli. Kaya bakit hindi natin gamitin ang pagkakataon na yon para tuluyan tayong mailigtas? Hindi ako sumasang-ayon sa plano niyong ito. Lola, para sa atin po ito. Gusto ko ba pong makasama kayong dalawa ni tatay kaya hindi ko hahayaan na mamatay tayo dito sa ganitong paraan lang. O siya, sige, gawin na natin yung plano mo, ha? Sige po, Tay. 1, 2, 3. Kasabay ng huling bilang na sinabi ko ay tuluyan nagpakita si Ria sa halimaw na kanina pa paikot-ikot at tila may hinahanap. Pinanood ko kung paano siya mabilis na umiwas sa mga pag-atake nito. Sa bawat sablay na pag-atake, mas lalo akong kinakabahan. Habang nakikita kong tumatakbo si Ria papalapit sa aming pwesto, sinusundan siya ng halimaw na anyo ni Philip, lalo kong hinigpitan ang hawak ko sa kawayan. Kahit madilim ay nagtagpo ang mga mata namin ng anak ko at sa huling hakbang niya ay kusa na akong lumabas. Gamit ang lakas ng aking mga binti, tumalon ako at buong lakas na itinarak ang kawayan sa kaliwang mata ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang malakas na alulong. Nadulas ang aking mga kamay dahil sa dugo, ngunit hindi yun ininda ni Ria. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at hinila ko upang tuluyan kaming nakatakbo papalayo. Nakasunod sa bawat hakbang namin si nanay. Ang mahalaga ay nakalayo kami. Mahigpit ang kapit ni nanay sa kamay ko habang magkasabay kaming tumatakbo papalayo sa lugar. Ramdam ko ang panginginig ng kamay pero hindi siya bumitaw. Patuloy sa paghabol ang halimaw kahit nasugatan siya dahil sa pag-atake na ginawa ko sa kanyang mga mata. Ayan, nakikita ko na ang ilaw ng sabungan. Bilisan po natin. Sigurado akong di na tayo magagalaw kung sakaling mapapalibutan tayo ng mga tao, di ba? Tama, apo. Lola, ayos lang po ba kayo? Nay, gusto mo po bang magtago muna tayo sa puno para makapagpahinga ka? Hindi, mas makakapagpahinga tayo kung makakarating tayo sa lugar na maraming tao. Sige, bilisan nyo na ang pagtakbo. Baka mahabol pa tayo ng halimaw na yon. Tatay, sumusunod pa rin po siya. Sigurado akong hihinto na siya sa oras na makarating tayo sa mataong lugar. Hindi siya pwede magpakita sa mga tao sa itsurang halimaw. Siguradong pagkakaguluhan siya at kukuyugin.
Pero wala po ba kayong naging balita tungkol dun sa naging biktima niya? Hindi ko alam pero walang pamilyang naghahanap. Ay, teka, parang imposible naman yata yun. Paano ang katawan? Nakita ba? Hindi rin po. Paano nangyari yun? Kitang-kita ko po ang nangyari nun, tatay eh. Ang tingin ko posibleng nilibing niya ang tira-tirang katawan para walang mag-ingay tungkol doon. Balak niyang itago habang buhay ang sekreto. At kaya umatake siya kanina dahil alam niyang nakita siya ni Ria nung may pinatay siya. Tama ho kayo, Nay. Kung ganon, dapat mas lalo tayong mag-ingat. Pakainin po kaya natin siya ng chicharon na may asin. Sa palagay mo, madali natin siyang maluloko tungkol sa bagay na yan. Ligtas na tayo. Hindi na yan tayo sinusundan. Huwag kayong pakasiguro. Siguradong magpapakita siya sa atin mamaya bilang tao. Huwag niyong ipahalata na alam nating siya ang umatake. Sasabihin po ba natin sa iba? Huwag muna. Sa ngayon kailangan na natin makauwi. Sige po tay, pagod na rin po kasi ako eh. Maski ako, hinahanap na ng katawan ko ang kama. Mabuti pa, umuwi na tayo pare-pareho. Halika na, para naman tayo'y makapagpahinga na. Tama ho yan. Sige na, tara na. Nang masigurong hindi na kami sinusundan ng aswang, naghanap kami ng tricycle na masasakyan pa uwi. Sa tricycle pa lang ay tulog na si Ria. Kaya nang huminto ang sasakyan sa harap ng bahay ay hindi ko na siya ginising. Minabuti kong buhatin na lamang siya upang hindi maantala ang kanyang mahimbing na pagtulog. Si nanay ang nagbukas ng pinto, kaya dire-diretso na akong pumasok at nilapag si Ria sa kama. Bagya siyang gumalaw. Akala ko ay nagising siya, pero hinila lang pala niya ang mahabang unan at niyakap yun. Napangiti ako bago ako tuluyang lumabas sa silid. Paglabas ko, sandali akong natigilan nang makita kong pinanood ako ni nanay. May maliit na ngiti sa kanyang muka. Nay, bakit ho kayo nakangiti? Masaya lang ako para sa iyo, anak. Nay naman. Natutuwa ako na kahit papano, binubuksan mo na ang loob mo para sa anak mo. Ako ho'y natutuwa rin na kahit papano nakakabawi man lang ako. Tama ho kayo, Nay. Na baka sa huli may pagsisihan ako. Pero alam mong hindi pa tapos ang problema natin, hindi ba? Alam ko ho yun, Nay. Pero dadaan muna ang kahit na sino sa bangkay ko bago nila masaktan si Ria. Alam mong hindi magugustuhan ni Ria kapag narinig niya yan. Saka, ano na bang plano natin? Ang alam ko ay mahina ang mga aswang na katulad niya sa asin at bawang. Teka, sandali. May mga bawang at asin sa kusina. Kuhanin mo na at ikalat sa buong bahay. Mas maiging nakasabit ang bawang sa bawat butas na pwedeng pagpasukan ng aswang. Ha? Sa lakas ng halimaw, sa tingin mo ba ay may kwenta pa ang labasan at pasukan sa bahay na ito? Teka, sandali. Ano yung hawak mo? Kailangan ho natin ng proteksyon, Nay. Hindi ho ako papayag na basta ho niya tayong mapasok ng di man lang nakakalaban. Kaya may dala kang patalim. Aba, naku anak, mag-iingat ka. Baka ikay masaksak pa niyan. Napakatalas pa naman yan. Mas mabuti naman ho na handa tayo sa lahat ng posibilidad, hindi ho ba? Tama ka naman. Pero ilagay mo yung patalim sa mesa. Hindi yan nakadikit sa iyong katawan. Baka mapano ka Nay naman. Nag-aalala lang ako. Aba, teka lang. Hindi ka pa nakakabawi sa anak mo. Kaya umayos ka. Sige na nga ho, Nay. Oo na ho. Mabuti naman kung ganon. Bukas na natin paglipunan ng mga bagay na ito. Hinahanap na ng katawan ko ang higaan Kailangan ko na magpahinga. Ikaw rin anak, magpahinga ka na ha. Oo, Nay. Naiwan akong natulala, Hukom. Hindi ko alam, ngunit may bahagi sa akin na kumirot dahil sa mga sinabi ni nanay. Ang tanging gusto ko lang noon ay maging handa kami sa mga posibleng mangyari dahil alam kong hindi ko kayang tapatan ang lakas ng halimaw na anyo ni Philip. Hindi ako pinatulog ng mga isipin nung gabing yon. Kahit pagod na ako, patuloy pa rin gumugulo ang mga tanong sa isip ko, kaya nanatiling dilat ang aking mga mata. Kaya namang pagsapit ng umaga, halos patungan na ako ni Ria para lang magising. Mabigat pa rin ang katawan ko kahit lampas 12:00 na ng tanghali nung mga oras na yon. Kinailangan pa akong batukan ni nanay para lang bumangon mula sa pagkakahiga. Aba Nash, napano ka? At parang kay bigat ng katawan mo sa pagbangon. Hindi lang po ako nakatulog ng maayos kagabi, Nay. Ay, sa daming nangyari kahapon, nakulangan pa sa pagod ang katawan mo. Abay, kainamang ka naman. Hindi naman po sa ganun. May iniisip lang ho sadya. Kagaya ng ano, anak? Kagaya ho ng sinabi ninyo. Naisip mo bang tama lahat ang sinabi ko, ha?
Hindi ko ho pala kayang iwan si Ria. Kaya gagawin ko ang lahat para lang lahat tayo ay makaligtas. Hindi kita pinalaking duwag, kaya alam kong makakapag-isip-isip ka ng ganyan. Lola, tatay, ano pong pinag-uusapan nyo? Wala naman. Paano po, tay, kapag pumunta dito si Kuya Philip? Ano pong mangyayari? Hindi pa ba sapat yung asinan na ikalat mo, Nash? Yun na nga hunay. Ako isasaglit muna sa bayan para makabili ng asin at bawang. Pero, tay, para saan po yun? Para hindi tayo basta pasukin ng aswang, anak. Effective po ba yun? Hindi niya na po tayo kakainin kapag may asin at bawang? Wala tayong ibang pagpipilian, Ria. Hindi ba mas maganda na may pinanghahawakan na lang tayo? Basta po, ang gusto ko, ligtas tayo. Magtiwala ka lang sa akin, anak, ha? May liligtas tayo. Hukom, alam kong hindi pa dapat kami magsaya ng mga oras na yon. Batid kong marami pa kaming dapat pagdaanan bago tuluyang masabing payapa at masaya ang lahat. Ngunit buo ang naging loob ko. Kung kinakailangan kong makipagduelo sa demonyo para lang sa kaligtasan ng pamilya ko, ay gagawin ko. Maghapon naming inayos ang bahay, hukom. Maging si Ria ay tumulong sa pagkakalat ng asin sa sahig. Ang mga bawang ay ako na mismo ang nagsabit, habang si nanay naman ay mahigpit ang pagkakahawak sa rosaryo niya. Hating gabi na ng mga oras na yon. Biglang may malakas at sunod-sunod na pagkatok ang gumising sa amin. Patulog na sana kami ng mga oras na yon at napurnada lang dahil sa katok. Nagkatinginan kami ni nanay. Sumenya siya na ako na ang magbukas, kaya naman dinampot ko muna ang makapal na tabla na ginagamit niya sa paglalaba bago dahang-dahang lumapit sa pinto. Oh, bakit pare? Ano ba yan? Hahambasin mo ba ako? Anong ginagawa mo rito? Maghahating gabi na. Nawalan kasi kami ng ilaw eh. Magbabaka sakali lang sana ako kung pwede akong makituloy rito sa inyo. Ha? Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ba pwede, pare? Nako, hindi naman. Nagulat lang ako, pare. Ganun ba? Ano? Pwede ba? Philip, huwag na tayong maglokohan. Ha? Ano ba sinasabi mo? Huwag mo na akong lokohin. Huwag mo na kaming bilugin, pwede ba? Tay, kumalma po muna kayo. Philip, iho, ano bang balak mo sa amin? Nay, kumalmo ho kayo. Wala ho akong balak na masama. Alam mo na alam na namin kung ano ka. Kaya huwag mo na kaming bilugin. Anong ginagawa mo rito? Alam niyo naman pala kung bakit ako narito. Gusto mo ba talagang umabot tayo sa ganito? Pasensya na pare ha, pero kailangan kong gawin ito. Pasensyaan din tayo pare, pero hindi ko hahayaan na masaktan mo ang kahit na sino kila nanay at Ria man lang. Sa tingin mo ba talaga may pakialam ako sa hinahangad mo? Sa mga plano mong pansarili? Ang gusto ko lang naman ngayon ay kumain. Yun lang. Kahit para na lang sa pagiging magkaibigan natin. Hindi mo kailangan magmakaawa sa halimaw, Nash. Dahil kahit anong pakiusap mo, hindi ka nila pakikinggan. Nakakatuwa ho ang talas ng dila ninyo. Parang sa edad nyo yan kaya nyo pa akong labanan. Alam ko ang kakayahan ko. At alam ko rin na hindi kita kayang mag-isa. Matapang. Ano bang dapat na itawag sa'yo, ha? Matapang na duwag? Nakakatuwa. Hindi pala lumaking bopo at di nag-iisip ang nanay mo, pre. Hindi ko gusto ang pambabastos mo sa nanay ko, pare. Oh, bakit? Pambabastos na ba yun sa'yo, ha? Wala pa akong ginagawa, pare. Hoy, wag mong subukin ang pasensya namin. Pasensya? Sa ating lahat, ay ako dapat ang iniilagan nyo, di ba? Hindi nyo yata alam kung anong kaya kong gawin. Philip, kung may natitira ka pang konsensya. Konsensya? Pare, hindi konsensya ang bumubuhay sa atin. Kung talagang alam ninyo kung ano ako, ay hindi ninyo ako patatawanin sa ideya ng konsensya. Dugo ang kailangan mo, Philip. Sinong may sabing dugo lang ang kailangan ko, ha? Tanda? Kitang-kita ko noon pa. Pero hindi ko inaasahan na maging kami ay nanaisin mo kainin. Matatalino pala kayo. Sadyang napakadelikado. Dapat na talagang maging laman tiyan dahil marami na kayong nalalaman.
Hindi ka naman namin ilalantad, pare. Hindi yun ang problema, pre. Kung ganon, ano? Dahil buhay pa kayo hanggang ngayon. Philip, pare. At alam mo bang ilang beses na akong nagtitimpi? Ha? Ilang gabing pinigilan ko ang sarili ko. Kasi ang anak mo, si Ria, sadyang katakam-takam. Sadyang nakakagutom. Kaya ka nandito ngayon, ano? Dahil nagkamali kayo. Anong ibig mo sabihin? Nagkamali kayong makita ko sa ganung pagkakataon. Kaya naman kailangan nyo ng mamatay. Nakita niyo ba to? Nanginginig na ang kamay ko at hindi na makapaghintay. Nanghihintay na para hawakan ang susunod kong pagkain. Hindi mo kami basta madadaig. Sino hong may sabi na basta lang madaig ang gusto ko, ha? Gusto ko kayong matikman, malasahan ang malambot na laman. Kung sa palagay mo, hayaan kung gusto mo ay nagkakamali ka. Nakakabilib ang lakas ng loob mo, pre. Sa tingin mo ba talaga ay nasa iyo pa ang desisyon? Pasimple kong inilabas ang patalim na nasa aking bulsa. Ngunit bago pa ako makagawa ng hakbang, ay nakita ko na lamang ang sarili ko na habol ang hininga dahil sa biglaang pagkakasakal ni Philip. Hukom, isang iglap lang at nakaangat na ang mga paa ko sa sahig habang dumidiin ang malamig at mabagsik niyang palad sa aking lalamunan. Pilit akong humugot ng hangin, ngunit ang tanging lumalabas sa bibig ko ay garalgal na tunog. Sa mga matang yon na pulang-pula at walang bahid ng kaibigan na kasakasama ko sa inuman. Doon ko tuluyang natiyak na wala na si Philip. Ang kaharap ko ay isang ganap ng halimaw. Dinig ko ang impit na iyak ni Ria sa aking likuran. Nang binalingan ko ng tingin ay nakita ko si nanay na mahigpit na nakayakap kay Ria habang matinding nagdadasal. Mas lalong nag-alab ang galit ko nang makita ang takot sa mga mata ni nanay at ng anak ko. Biglang hinagis ako ni Philip sa gilid ng sala. Bumagsak ako ng malakas. Tumama ang likod ko sa lamesa bago tuluyang gumulong sa sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nabasag na mga baso. Hindi pa man ako nakakabangon ay naroroon na siya muli. Napakasama mo talaga! Pakawalan mo ang anak ko, Philip! Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan sa harapan ko. Para kang tanga. Mahina bang utak mo at di mo nakikita na hawak ko ang buhay ng pinakamamahal mong anak? Ay, nako, ikaw naman, Ria. Huwag kang mag-alala, Iha, ha? Hindi ko pa naman papatay ng walang kwenta mong tatay. Gusto mo bang sabay na lang kayo, ha? Huwag mong idadamay ang anak ko rito! Mali! Dahil sa kanya naman nag-umpisa ang lahat ng to. Ang dapat mong hilingin sa akin ay huwag ko kayong idamay na mag-ina. Hindi mo magagalaw ang apo ko kahit na anong mangyari. Matapang ka lang naman dahil alam mong hindi ka namin kaya. Sa ating lahat, ikaw ang duwag. Hindi ako duwag! Duwag ka! Hukom, sa galit na nakita ko sa mga mata ng halimaw na nasa harapan ko, alam ko na agad kung ano ang susunod niyang gagawin. Bago pa siya tuluyang makalapit kina Ria at nanay, ay mabilis kong nahawakan ang kanyang paa. Kahit na hirap, sinikap kong hilahin ang magkabilang paa niya para mapigilan siya. Ngunit isang tadyak lang ang binigay sa akin ni Philip at agad akong napabitaw. Daig pa ang kidlat sa isang kurap ay naroon na siya sa harapan nila nanay. Napaatras si nanay, subalit nadapa siya at napasubsob sa sahig habang mahigpit na niyayakap si Ria. Dahan-dahang umangat ang kamay ni Philip, handang ihampas ang mahahabang kuko na tila kayang magpunit ng laman at buto. Nanginig ang buong katawan ko nang makita ko kung paanong bumangon ang matulis niyang kuko sa liig ng aking ina. Kasabay noon ang malakas at walang patid na paghagulhol ni Ria. Lola! Bad ka! Napakasama mo, Kuya Philip! Huwag kang mag-alala. Buhay pa naman siya. Lola ko! Dapat, umpisa pa lang ay alam mo na ang bagay na mangyayari. Huwag kang tatanga-tanga, bata. Tama na po! Apo, hindi ka dapat nagmamakaawa sa mga katulad niya. Dahil halimaw siya, wala siyang awa sa atin.
Nakakaantig ng puso na makita kung paano nyo bulahin ang isa't isa. Mga tanga talaga. Parehas lang kayong mamamatay. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo mapatay ang apo ko. Hoy, tanda. Madali lang naman akong kausap. Papatayin muna kita kung ganon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman malulungkot dahil isusunod ko na agad ang anak at apo mo. Masaya ka ba dito? Bakit mo to ginagawa? Wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo. Bakit ko to ginagawa? Hindi ko rin alam eh. Ang alam ko lang, masaya kayong paglaruan. Yung pagmamahal na nararamdaman ninyo sa isa't isa. Masarap makita kung hanggang saan. Subukin natin. Napakasama mo. Ay, wala ka na bang ibang alam na salita, ha? Sa edad mong yan ay limitado lang pala ang alam mong salita. Bigyan mo naman ako ng bago. Magparinig ka ng bago, yung masakit-sakit naman, ha? Hindi pa nakakasagot si nanay ay napaubo na siya. Marahil ay dahil yun sa matinding pagkakasakal sa kanya ni Philip. Kita ko kung paano sinubukan ni Rhea na alisin ang pagkakasakal sa kanyang lola. Ngunit dahil maliit ang kanyang mga kamay ay wala yung nagawa. Nang tumayo si Philip habang hawak pa rin si nanay ay doon ako naalarma. Mas lalong lumakas ang iyak ni Rhea nang umangat mula sa sahig si nanay. Mabilis na napahawak siya sa mabalahibo at malaking kamay na nakahawak sa kanya. Mula sa kanyang lola, bahagyang bumaba ang paningin ni Rhea sa sahig. May mga tumutulong dugo mula kay nanay na sa palagay ko ay dahil sa mahabang kuko ng halimaw. Kita ko ang galit sa luhaang mata ng anak ko. Tumayo siya, hindi alintana ang maliit na katawan ay hinampas niya ang binti ni Philip gamit ang maliliit niyang mga kamao na hindi naman nakaapekto kay Philip. Tumawa pa siya sa natatanggap niyang suntok mula sa bata. Bitawan mo ang lola ko! Bitawan mo siya! Ang liit-liit mo. Akala mo ba may magagawa ka, ha? Rhea, apo, tumakbo ka na. Hindi kita iiwan, lola! Philip! Akong kalabanin mo! Bitiwan mo sila! Huwag mong idamay ang pamilya ko! Huli ka na, Nash. Nakakatuwa silang panoorin eh. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag sa bata! Huwag sa nanay ko! Galit? Hindi ito galit. Gutom lang ang nararamdaman ko, pre. Tay, si lola! Natatakot po ako! Tumingin ka sa akin, anak. Makinig ka. Ano man ang mangyari, Napaka-emosyonal mo pa rin, Nash. Hoy! Nash, iligtas mo si Rhea. Lola! Ang ingay nyo! Philip! Ako na lang ang saktan mo! Mamili ka. Isa lang ang mabubuhay ngayong gabi. Pakiusap, huwag mong idamay ang bata. Hukom, nang makita kong muli siyang haatake, ay sinikap ko ng tumayo. Kahit nang hihina ay pinilit kong makalapit sa pwesto niya. Paika-ika man ay dinampot ko ang hawak kong tabla kanina at yun ang ginamit para hampasin sa ulo si Philip. Umalingaw-ngaw ang alulong sa buong bahay, kasabay ng pagkislap ng mga ilaw. Napatras siya, ngunit hindi bumagsak. Galit siyang bumaling sa akin, mas mabangis kaysa kanina. Humakbang siya papalapit habang ang sahig ay tila nanginginig sa bawat yapak niya. Hinila ko si Nanay Flor at si Rhea papalapit sa akin. Hinarang ko ang sarili ko sa kanila kahit nanginginig na ang mga tuhod ko. Nang makalapit ay ginamit ko ang aking natitirang lakas para hampasin siya ulit ng tabla. Napaluhod siya, ngunit alam kong hindi sapat yun para siya ay mapatumba, kaya habang hawak sa magkabila kong kamay sila Rhea at nanay, ay tinahak namin ang palabas ng bahay. Tay, saan po tayo pupunta? Lola, ayos lang po ba kayo? Nay, kaya niyo pa ho ba? Huwag niyo akong alalahan. Kaya ko pa. Ang mahalaga ay makalayo tayo rito. Tay, sumusunod pa din po siya. Oo, kaya kailangan natin bilisan. Hahanap tayo ng tricycle para masakyan. Pero madiling araw na po. Alam kong may awa ang Diyos, apo. Matutulungan niya tayo. Natatakot po talaga ako. Anak, hindi mo na kailangan matakot ha. Makakaligtas na tayo. Nay, maayos lang ho ba talaga kayo? Yung sugat nyo, mukha hong malalim eh. Huwag mo kong intindihin. Ang kailangan nating gawin ay makatakas na dito. Hindi ko alam kung malakas lang talaga ang tinig ni nanay sa itaas. Ngunit maya-maya pa ay may humintong tricycle sa harapan namin.
Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad kaming sumakay matapos kong banggitin kung saan kami ibababa. Nang lingunin ko ang daan ay naroon pa rin ang malaking aso na patuloy na sumusunod sa amin. Mas lalo kong hinigpitan ang hawak kay Ria habang pinabilisan sa driver ng tricycle ang pagpapatakbo nito. Hanggang sa unti-unting lumiit ang anyo ng halimaw sa aking paningin at tuluyang naglaho. Huminto ang tricycle sa terminal ng bus. Doon kami bumaba at agad akong nagbayad. Sumakay kami ng bus patungong Maynila. Napagpasahan kong doon na lang muna kami manatili. May naipundar na bahay naman doon si Mabel. Bahay na matagal ko nang pwedeng uwian, ngunit pinili kong talikuran dahil ayaw kong iwan si nanay dito sa probinsya. Ngayon ay wala na akong ibang inisip kundi ang kaligtasan ng aming pamilya. Habang umaandar ang bus at tahimik ang paligid, napatingin ako kay Ria na mahimbing nang natutulog sa aking tabi. May bakas pa rin ng pagod at takot sa kanyang muka, ngunit sa kabila noon ay payapa ang kanyang paghinga. Kusa akong napangiti. Mahigpit kong hinawakan ang maliit niyang kamay. Para bang sa paraang yun ay masisiguro kong hindi na siya muling masasaktan. Sa mga sandaling yun, doon ko lubos na nauunawaan ang aral na matagal ko ng pilit tinatakbuhan. Ang pagiging ama ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng anak, kundi sa pakikinig, paniniwala at pagprotekta sa kanila, kahit pa ang kapalit ay ang sarili mong kaligtasan at buhay.